Breaking news mga kaibigan, dating congressman po, miyembro po ng Quadcom, miyembro po ng Tricom mga kaibigan. Ito po si Johnny Pimentel, ang dating notorious sa Quadcom mga kaibigan. Alam niyo bang nangyari sa kanya guys? Booking po. Booking po mga kaibigan. 1 billion garage sa Surigao mga kaibigan dahil governor na po siya ngayon doon. Ito pong si Governor Johnny Pimentel. Meron po siyang 1 billion garage mga kaibigan. Bistado po. Naku, grabe. Paano siya nakakuha ng ganun karaming pera? At hindi lang yan mga kaibigan. Hindi lang yan guys. Yung garage niya mga kaibigan, di umano, ayon po sa isang balita, ay naglalaman po ng mga sports car, ng mga Lamborghini. Nako, grabe. Ito ba yung sinasabi nilang karma? Kilala niyo ba? Kilala ba si dating Congressman Johnny Pimentel? Kilala niyo, di ba? Oo. Siya yung sa Quadcom, di ba? Napakatindi niya dun sa Quadcom, mga kaibigan. Matindi po ito, guys. Pati po yung mga resource person, kino-contempt. Grabe po, no? Isa sa mga miyembro po sa Quadcom tsaka sa Tricom mga kaibigan. Ito na nga. Ito na nga mga kaibigan, sinasabi natin. Meron din pala siyang garage na para pong mall. Sobrang laki po mga kaibigan ng kanyang garage, guys. Naglalaman po ng mga sports car na Lamborghini. Ito ba yung sinasabi nila? Ang gaba di magsaba mga kaibigan? Ito ba yung sinasabi nila mga kaibigan? Karma is real? Yan ang sinasabi natin. Ibig ba sabihin, pati yung iba dyan, Surigao to Pasintabi na po sa mga taga Surigao, Sino ba mga taga Surigao dito? Mga ano natin, yung mga suki natin dyan. Marami tayong mga suki na taga Surigao. Di ba? So, ito po, ang governor nyo, ang governor nyo, meron pong 1 billion garage. Grabe naman ito. Napakayaman naman pala to guys. Sobrang yaman naman pala itong si dating congressman. Wow, grabe guys. Ito po, ipakita nga natin para meron kayong idea. Ayan Nako. Ito na nga. Ayan Kita nyo? Mga kaibigan, nakita nyo sa inyong screen? Ayan po siya mga kaibigan. Ang tanong, paano niya nakuha yung ganong karaming pera? Kailangan ba talaga ang garage ay nagkakahalaga ng 1 billion? Grabe. Sabi po ni Aileen Balan, Surigao del Sur. Nako, ito na po yung sinasabi natin Matagal na po natin itong marami na pong nagsasabi guys na itong mga to lalo na po yan si Boy yung si Kwentong Barbero, yan isa pa yan, dapat maimbestigahan din yan. Sila si Boy Google, si Boy Contempt. Anong nangyari kay Boy Contempt ngayon? Anong nangyari kay Boy Contempt? Biglang nawala, di ba? So mga kaibigan, ito po, itong si Pimentel, Pimentel po ito, Pimentel. Ayan Mga kaibigan, dapat po itong isama sa investigasyon. Dahil ayon po sa balita mga kaibigan, ay contractor din po. Nako, involved na naman sa contractor. Ang pamilya daw nila mga kaibigan, di umano, sabi po sa balita guys, construction firm. Sila po ang may-ari ng construction po mga kaibigan. Ano ba yan? Ang yayaman naman nila. Sobrang yaman nila mga kaibigan. Tapos ang tatapang pa nila sa Quadcom, ang tatapang nila sa Tricom. Grabe pa sila pag may mga invited po na mga resource person, di ba? Binabastos nila, sinisira nila ang reputasyon, lalo na po si Colonel Grijaldo. Anong ginawa nila kay Colonel Grijaldo mga kaibigan? Kasama ito, di ba? Kasama siya. Di ba? Anong ginawa nila kay Colonel Grijaldo? Ayun.
Kinontempt nila at kinulong nila doon sa Bilibid. Hindi po nila kinulong sa facility po ng Congress. Talagang sinama nila doon sa Bilibid etong si Colonel Grijaldo. At hindi lang yan. Pati po si Ka-Eric, di ba? Naalala niyo yun? Si Ka-Eric at saka si Dr. Lorraine Badoy, ginulong din nila. Oo, ito yun. Ito yung mamabatas na to. Isa siya sa mga miyembro po, mga kaibigan. Miyembro po ng mga kawatan. Grabe. Opo, lahat po ng kaalyado, guys. Grabe, mga kaibigan. Unbelievable. Lahat ng kaalyado ni Bangag ay mga bangag at mga kawatan. Sus, grabe. Diyos ko, Ginoo. Alam mo, sa totoo lang kanina po, habang pinapakinggan ko to, guys, habang pinapanood ko, mga kaibigan, talagang tumayo yung balahibo ko. Tumayo talaga, mga kaibigan. Alam nyo, kasi nga, para sa akin po, guys, ang tatapang kasi nila dati. Sobrang tapang po nila, mga kaibigan. Talagang wala po silang patawad. Di ba? Kahit yung mga vlogger po, in-invite nila doon. Puro po mga Duterte vlogger lang ang in-invite nila kung anong mga pinagsasabi nila. O ngayon, haharap ka ngayon sa investigasyon. Dapat nga kasama din si Boy Dila tsaka itong si Chihuahua Di ba? Naalaala nyo, sinabi po ni Mayor Isko, kakasuhan ko kayo, humanda kayo. O, dapat kasama. Kasama dapat sila dahil na-mention po ang mga distrito, mga kaibigan, ni Mayor Isko Moreno. Kaya mamaya po, alamin po natin yan dahil meron pong interview, no? Galing po ito sa billionaire.com news network. Malulutas kaya ang anomalya kung posibleng suspect din ang mismong nag-iimbestiga? Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, ang contractor ng bilyong pisong kontrata sa Surigao del Sur, kung hindi kongresista, kaalyado naman nila. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Viral ngayon sa social media ang umano'y 1 billion peso garage ng isang gobernador para sa kanyang car collection. Sa isang video ng isang architectural and interior designing firm, ipinakita nila ang isa sa mga tahanang produkto ng kanilang disenyo. High class ang pagkakagawa mula sa loob ng gusali hanggang sa loob nito. Pero ang pinakakapansin-pansin ay ang hindi bababa sa 8 luxury cars na makikita mo pagpasok mo rito. Ano gusto mong car dito? Pili ka na. Ako? Wala. Wala naman gusto car. Hindi ba sa car? McLaren, syempre. Okay. Ikaw? Ako car. Favorite car? Carla. That's my favorite car. Ako naman, kung ikaw yung McLaren, ako yung Porsche na GT2 RS. Sa isang Facebook post, tila napansin ng isang netizen ang kaparehong interior design ng bahay sa video na ito sa video na minsan nang inilabas ni Surigao del Sur Governor Johnny Pimentel. Good morning to everyone. To DOH Regional Director Dr. Cesar Casion and the entirety of the DOH Caraga family, as well as the DSWD Caraga family. Allow me to congratulate you in today's launch of the Philippine Multi-Sectoral Nutrition Project. Ayon sa post, gawa umano sa haligi ng korupsyon at kasakiman ng nasabing property. Wala pang tugon si Governor Pimentel sa post na ito sa kasalukuyan. Isang bagong post ang lumitaw, isang araw matapos lumabas ang video. Ipinost naman ng isang social media user ang umano'y construction firm na pagmamay-ari mismo ni Governor Pimentel, ang JNA Pimentel Construction. Ayon sa Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB, kumpirmado na ang authorized managing officer ay walang iba kundi si Governor Johnny P. Pimentel. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, napag-alaman namin na ang kumpanyang ito nakakubra ng 9 na proyekto sa nasasakupan mismo ni Gov. Mula 2016 hanggang 2020, naaabot ang halaga sa 480.5 million pesos. Sa mga panahong ito, naupo siya at ang kanyang dalawang kapatid na sina Vicente Pimentel Jr. at Alexander Ayek Pimentel sa pagka-governor. Nagpalitan din sila ni Ayek sa pagka-congressman ng ikalawang distrito ng Surigao del Sur. Una nang inimbestigahan ng Billionaire News Channel ang long-time ally ng mga Pimentel sa probinsya, ang pamilyang Momo, na may sarili ring construction company na nakakubra ng 1.1 billion pesos na kontrata sa DPWH Caraga Region. 1.4 billion, mga kaibigan. 1.1 billion. Grabe. Ang yaman tong mga to paano yan, Paano yan? Itong miyembro po ng Quadcom, mga kaibigan. Yari po siya dito, guys. Meron pala silang construction.
Ha? Contractor din pala itong si... Ano ba pangalan nito? Ano bang ipangalan natin sa kanya, mga kaibigan? Ha? Ano bang dapat sa kanyang paano ba natin siya pangalanan? Itong si Mr. Johnny. Ayun, ganun na lang, no? Mr. Johnny. Grabe. Grabe ang yaman, no? Kaya pala ang tapang sa ang tapang niya sa Quadcom, tsaka ang tapang doon sa Tricom, mga kaibigan. Ay, nako. Ha? Oo. Siya po ang nagpakulong. Ha? Isa po siya sa nagpakulong kay Colonel Grijaldo. Pinakulong niya po. Ha? Isa din siya sa nagpakulong kay Eric at saka kay Loren Badoy. Pati po yung secretary, ano ba tawag? Secretary ba or Yusek? Yung kay kay BP Sara, 'di ba? Yung si ano pa pangalan nun? Yusek ni si Lopez, no? Yusek Lopez. Sila din, isa din 'to sa nagpakulong. 'Di ba na hospital po si Yusek Lopez? Naalala niyo ba 'yon? Johnny Tango, 'yon, Catfit, si Mr. Johnny Tango. Mga kaibigan, hindi ba kayo nalula guys sa pera? Ha? Hindi kayo nalula? Grabe. Ito po yung ala Diskaya, guys. Mala Diskaya po ang dating nito, mga kaibigan. Matindi po ito. Kung mayroon pong Diskaya dito sa bandang taga saan ba mga Biskaya? Pasig? Pasig, di ba? Meron din palang Mala Diskaya sa may Surigao. Yung mga taga Surigao dyan, ha? Ito po ang gobernur nyo. Bagong gobernur nyo. Ha? Ito yung bago nyong gobernur, mga kaibigan. Yung speaker ni Tambaloslos, wala na. 'Di ba sino yung bagong speaker ni Tambaloslos? Si Kwentong Barbero? Wala na. Hindi na siya speaker. Ha? Hindi na siya speaker, mga kaibigan, dahil wala na po si Tambaloslos. Ha? Bumaba na sa pwesto. Ayun, Pasig. Pasig. Ha? Wala na. So, mga kaibigan, ito yung tinatawag natin, guys, na ang gaba di magsaba. Diba? Ang gaba di magsaba. Tingnan nyo, Tingnan nyo, mga kaibigan, yung mga pera, tingnan nyo yan. Johnny T. Pimentel, Proprietor Manager of Pimentel's Construction. Meron pala siyang construction, mga kaibigan. Ayun, tingnan nyo. Ipakita ko sa inyo yung mala El Granding tawag dito, garage. Ipakita natin yung garage. Ito po yung garage niya, mga kaibigan. Walang sinabi dito ang mga Diskaya. Hindi, mas grabe yung sa Diskaya eh. Ayan po. Yan po ang garage niya, mga kaibigan. Tingnan nyo sa screen nyo, mga kaibigan. Ayan, lakihan natin, ha. Yan po ang garage ni Gobernur. Yung mga taga Surigao del Sur, ito yung garage ng inyong Gobernur. Batuhin nyo na. Ha? Ayan po, mga kaibigan, tingnan nyo, guys. Yung mga kotse na yan, ayon po sa balita, mga kaibigan, karamihan dyan mga Lamborghini. May Ferrari, may Lamborghini, ano pa ba yung iba dyan? Mga ganun nga. Ganun po ang mga sasakyan. Kaya ang worth po nitong kanyang garage, ayon po sa balita, mga kaibigan, ay tumataginting po na 1 billion peso. Tandaan nyo, garage lang yan, ha? Garage lang po yan, mga kaibigan. Wala pa po tayo dun sa bahay nila. Wala pa tayo dun sa mansyon. Laling Garcia, talagang hindi talaga tayo pinababayaan ng Panginoon po. Talagang tinulungan po tayo, guys, na maisiwalat po ang kanilang mga tinatagong yaman na galing po sa kaban ng bayan, mga kaibigan. Diba? Galing po sa kaban ng bayan. Akala nila makakapagtago po sila forever. Akala nila, mga kaibigan, hindi po sila mabibisto. Ha? Akala nila makakaligtas po sila sa kanilang pangungulimbat. Pero mayroon po tayong Panginoon. Ayan na.
Yari po sila ngayon, guys. Lalong-lalo na po si Kwentong Berbero. Alam ko meron din yan. Meron din yan, mga kaibigan. Maniwala kayo sa akin kasi lahat po sila, guys. Karamihan po nakinabang sila. Lan sila si Boy Google, si Boy Contempt. Kasi grabe po sila grabe po sila magdepensa eh. Dinidepensahan talaga nila si Tambaluslos. Dinidepensahan talaga nila si Bangag. Grabe, di ba? Talagang nakikipaglaban po sila, mga kaibigan. At pag hindi ka sumunod sa kanila, iko-contempt ka po, ikukulong ka. May kalalagyan ka, mga kaibigan, pag hindi ka sumunod sa kanilang gusto. Kaya kailangan sundin mo sila. Kasi pag hindi, kulong ka. Katulad po na nangyari sa ating mga ina-idolize, no? Especially po si Colonel Grijaldo, kasi si Colonel Grijaldo po ang pinakamatagal eh. Si Colonel Grijaldo po, mga kaibigan, umabot po siya ng almost 7 years or 7 years. Umabot po siya ng almost 6 months na nakakontempt po doon sa bilibid mismo. Nakawala lang siya, guys. Nilift lang yung kanyang contempt nung nag-20th Congress na. Saka pa lang siya nakawala, mga kaibigan, sa kanyang pagkakakulong. Di ba? Biruin nyo, guys. Talagang kinulong siya, mga kaibigan. Oh, malamang smuggled na naman to. Malamang, sa tingin ko, smuggled na naman po ito. Tama po yung sinasabi mo, Black Beauty. Ako talaga, guys, no? Agree po ako na malamang sa malamang smuggled cars na naman po. Mga hot cars po ito eh. Biruin nyo, Lamborghini, sus Maria Josep. Hindi pa nga ako nakakita ng Lamborghini sa personal eh. Ang nakita ko lang sa personal, Ferrari, mga Porsche, pero Lamborghini hindi pa ako nakakita sa personal. Grabe ang hanep eh, no? Sa isip-isip ko, mga kaibigan, anong gagawin niya dito sa mga kotse na to? Sasakyan niya ba ito? Ha? Gagamitin niya ba ito, mga kaibigan? Ha? Anong gagawin niya po dito, guys? Sa mga Lamborghini? So anyway, tuloy-tuloy po tayo, mga kaibigan. Ito po, may papakita pa tayo, guys, ha? Wait lang. Ito po yung sinasabi sa balita, no? Na sila po ang may-ari ng isang construction firm. Okay? Ipakita lang po natin kasi galing po ito sa balita, mga kaibigan. Ayan po, Son of Surigao. Ayan, oh. Ayan po. Probe urge into construction firm owned by Son of Surigao, Solon. Ibig sabihin, anak po. Anak po ng isang mambabatas dyan sa Surigao del Sur. Or Surigao, no? Kita nyo na? So, nakalagay po dito sa balita, mga kaibigan, kung babasahin po natin, critics of Surigao del Sur 1st District Representative Romeo Momo, si Romeo Momo daw, urged government watchdogs to probe the construction firm owned by his son, Ruel, which they claim that has cornered multi-million peso projects of the Department of Public Works and Highways. Former Cantilan Mayor Carla Lopez and Pichay in Surigao del Sur and former Negros Oriental 1st District Representative Jacinto Paras were referring to the Surigao La Suerte Corporation, a company owned by Momo's son, Ruel, and headed by another sibling, Romel, which they said bagged most of the DPWH projects in the province in the past years. So, ang dami pala talagang ang dami pala talagang involved dito, mga kaibigan. Ha? Isa na po itong si Johnny Tango, ha? Grabe. Ibang klase po ito, guys. Ito po, may papakita pa tayo dito. Wait lang. Pasensya na po kayo, ha. Mahina po ang connection namin. Nawala po bigla po nawala yung connection namin, no? So sana po hindi po tayo mawala. Ito po, pakita lang po natin, guys. Babasahin lang po natin. Ayan. Lakihan natin para mabasa nyo rin, ha. Ayan po. Ang nakalagay po dito, guys, just now, no? Sabi dito, malamansyon na garage ng mga luxury supercars worth 1 billion pesos ni former congressman na ngayon Surigao del Sur Governor Johnny T. Pimentel. Ha?
JTP. JTP kasi ang tawag sa kanya, JPT. Ipinasilip ni former Mayor Carla Lopez Pichay sa publiko. Ito ay katas ng construction business at mining. Pagsisikap ng nabanggit na gobernador. Ikaw, ano ang dream car mo? Uulitin ko po para klaro po guys. Ang sinabi po dito, ito daw ay katas. Ulitin ko ito ay katas ng construction business at mining. Pagsisikap daw ito at nabanggit ng gobernador, kumbaga nabanggit daw ng gobernador, pagsisikap daw ito mga kaibigan. Ito daw yung bunga ng pagsisikap niya. Maniniwala ba kayo guys? Na ito'y bunga ng kanyang pagsisikap? Opo, pagsisikap. Pagsisikap ng kawat ba? Giatay ay. Pagsisikap ng kawat. Nagsikap po. Tama, nagsikap siya. Tama din naman yun. Tama din naman ang sinabi dito, nagsikap siya mga kaibigan. Nagsikap po siya sa ano? Mga tropa po ito ni Bangag. Ngayon, ito po ang panawagan natin Ito po ang panawagan natin guys. Naanawagan po tayo kay sa Maynila po, dahil meron po diyan sa Maynila, itong si Chihuahua at saka si Boy Dila. Bakit wala po silang pangalan? Bakit hindi lumalabas ang kanilang mga pangalan? Anong nangyari? Inaantay po natin yung mga pangalan nila mga kaibigan, pero wala pong sinasabi. Ito po, lumabas na po itong si Johnny Tango. Lumabas na po ang pangalan ni Johnny Tango mga kaibigan. Pero bakit wala pong lumalabas? Bakit hindi po lumalabas ang pangalan nitong si ang pangalang Boy Dila at saka itong si Chihuahua? Ang alam ko guys, meron po sila dito, sangkot po sila dyan, kung hindi ako nagkakamali. Correct me if I'm wrong. Kasi bakit to sinabi? Kasi mismo po si Mayor Isko Moreno ang nagsabi niyan. Sinabi niya yung mga distrito, yung mga distrito po, 6 na distrito guys. Dapat ipatawag din sila, di ba? Ipatawag po sila mga kaibigan. Ngayon, ipapatawag po itong si Johnny Tango, pati yung mga kasamahan din nila, ipatawag din at imbestigahan. Kasi pag hindi po sila inimbestigahan mga kaibigan, ano pong mangyayari? Kasi kawawa naman guys. Alam ko, maraming mahirap po. Sino ba mga taga Surigao dito? Sino po mga taga Surigao dito? Alam ko maraming mahirap dyan. Diba? Alam ko maraming mahirap dyan sa Surigao. Pero bakit yung gobernador nyo, mga taga Surigao, makinig kayo, bakit yung gobernador nyo merong 1 billion na garage?